Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Libu-libong benepisyaryo ng tupad tutulong sa paglilinis sa higit 5,000 paaralan nitong Brigada Eskwela. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Umarangkada na ang Brigada Eskwela para sa school year 2026-2027. Pinangunahan ng Department of Education ang kick-off ceremony ng programang may temang Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Manila, madaling araw pa lamang ay naghahanda na ang nasa halos 200 guro ng nasabing paaralan. Ayon sa kanilang school principal na si Ginoong Randy Emen, sapat naman ang bilang ng kanilang mga kaguruan para sa populasyon nilang higit 4,000 estudyante. Samantala sa Apolinario Mabini Elementary School sa Quiapo, maraming magulang ang nakilahok sa unang araw ng Brigada Eskwela. Kasama rin sa tumulong sa paghahanda sa naturang paaralan ang mga kinatawan ng DZRH Operation Tulong. Bukod sa mga kaguruan, mga magulang at iba pang volunteer, nag-deploy din ang Department of Labor and Employment ng 240,000 mga tupad worker. Sa panayam ng DZRH News kay DOLE Secretary Francis Tolentino, bahagi ito ng kanilang hakbang hindi lamang para palakasin ang brigada, kundi para mapasigla rin ang lokal na ekonomiya. Sa panig naman ng Teachers Dignity Coalition, sinabi ng kanilang National Chairman na si Benjo Basas na malaki rin ang may tutulong sa brigada ng tupad workers. Aniya ay bagamat posibleng makaapekto ito sa volunteerismo ng iba pang stakeholder, makatutulong pa rin ang kanilang puwersa para mapabilis ang pagsasaayos at paghahanda sa mga paaralan. Pero dito po sa schools na natin, sigurado tayo na makakatulong po sila. Okay. Diba? Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, pintura ng mga upuan, ng walls, so mga ganyan po. So, sana ma-maximize din natin. At tama po kayo dyan, yung spirit of volunteerism ay dapat uphold natin ito na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang. Kundi dapat ito ay ipapakita natin. Ito ay pagtulong natin sa komunidad. Kasabay ng brigada, umarangkada na rin ang National Oplan Balik Eskwela, kung saan sa ilalim ng isang interagency task force, makakatuwang ng DepEd ang 16 na ahensya ng pamahalaan para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga eskwelahan sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, VP Sara, may hanggang alas 7 ng gabi para magsumite ng sagot sa impeachment complaint. Ito ay may hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw si Vice President Sara Duterte upang isumite ang kanyang formal na sagot sa Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya. Base sa inilabas na abiso ng Senado, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na maaaring isumite ng Vice Presidente ang kanyang sagot mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi, personal man o sa pamamagitan ng email. Bilang paghahanda sa posibleng personal na pagsusumit ng dokumento, nilimitahan ng Senado ang akses sa ilang bahagi ng gusali upang maiwasan ang kaguluhan at pagsisiksikan ng media. Ayon sa advisory, tanging mga autorisadong opisyal ng impeachment court at mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente ang papayagang makapasok sa Office of the Senate Secretary sa ika-6 na palapag kung saan tatanggapin at ipuproseso ang naturang dokumento. Ipinaliwanag din ng Senado na kinakailangan ang naturang hakbang dahil sa limitadong espasyo sa loob ng gusali at sa inaasahang dami ng media personnel na magko-cover sa pagsusumite ng sagot ni Duterte. Samantala, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga alegasyong may kaugnayan sa impeachment trial ang panukalang amyenda sa Senate rules hinggil sa remote participation ng mga senador. Tiniyak naman ng legal team ni Duterte na sasagot sila para sa itinakdang deadline para sa pagsusumite ng kanilang sagot sa impeachment complaint. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.